Mga ka-Hops, parang may malaking problema na nangyayari ngayon sa PBA. Isang Barangay Ginebra player ang posibleng matrade kapag hindi nag-improve. Habang ang dating scoring machine ng Ginebra na si Stephen Holt ay biglang nanahimik sa opensa. At hindi pa dyan nagtatapos dahil sa kabilang banda sa pag-ewal umano ng import ng San Miguel na si Justin Patton ay may gagawing parusa para sa kanya ayon kay Coach Leo Austria. Pero ang mas interesting pa mga ka-Hops, ang kapalaran ng Barangay Ginebra sa next rookie draft ay hawak ng isang struggling team ngayon. Ano nga ba ang nangyayari? Mga ka-Hops, marami talaga ang na-excite sa Tira Permejip noong simula ng conference dahil imagine ninyo, 3-0 agad ang kanilang start sa Commissioner's Cup, hindi lang basta panalo, may mga laban pa nga na tinambakan nila ang kalaban, pero bigla na lang nagbago ang lahat. Sunod-sunod ang kanilang pagkatalo at mapapansin na ibang-iba na ang kanilang laro kumpara noong simula. Isa sa napansin ng fans ay ang inconsistency ng kanilang import na si Mubashir Ali. May isang laro pa nga na umiscore siya ng 50 points. Pero pagkatapos noon, parang nawala ng momentum dahil dito, may mga fans na nagsasabi na posible raw na mag-end ang Tira Permejip sa 3-9 standing pagkatapos ng eliminations at kamakailan nga, tinambakan sila ng Rain or Shine Elasto Painters. Pero sa totoo lang, understandable din yon dahil ngayon, isa ang Rain or Shine sa pinakamalakas na team sa conference. Sa katunayan, undefeated pa rin sila hanggang ngayon at tinalo na nila halos lahat ng contenders. Pero alam ninyo ba mga bro kung bakit may mga Ginebra fans na medyo natutuwa sa struggles ng Tira Permejip? Simple lang, dahil hawak ng Barangay Ginebra ang first round pick ng Tira Permejip sa rookie draft. Ibig sabihin, kapag bumaba pa lalo ang standing ng team na iyon, mas mataas ang magiging draft pick ng Ginebra at kung mangyari iyon, posibleng dalawang quality rookies ang makuha ng Barangay Ginebra sa susunod na draft, kaya habang nahihirapan ang Tira Permejip, lumalakas naman ang draft future ng Ginebra. Ngayon naman mga bro, lumabas ang usapan na may isang Ginebra player na posibleng matrade kapag hindi nag-improve, at ang pangalan na madalas na babanggit ay si Jeremiah Gray. Alam naman natin na napakaraming star players ng Barangay Ginebra. Kaya may mga players na hindi masyadong nagagamit. Isa nga sa mga madalas pa rin ginagamit ni Team Con ay si Gray. Pero aminado ang fans, malaki ang epekto ng sunod-sunod niyang injuries sa kanyang laro. Mapapansin ninyo minsan, parang gigil na gigil siyang ibalik ang dating form niya, pero ang problema, inconsistent ang kanyang shooting, at kahit sa depensa, minsan nagiging liability din siya. Sa katunayan, may fans pa nga na nagsasabi, mas agresibo pa raw dumpensa si RJ Abarientos kahit mas maliit ang katawan. 4 na taon na rin si Gray sa Ginebra, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya tuluyang pumuputok bilang star. Isa pang malaking tanong ngayon mga ka-Hops, ano ang nangyayari kay Stephen Holt? Kung matatandaan ninyo, isa siya sa pinaka-deadly show-outers ng Ginebra. Lalo na sa 3-point area, pero sa mga nakaraang laro, mapapansin ninyo ang kakaibang bagay, may mga open shots na hindi niya tinatake, sa halip, pinapasa niya ang bola, at minsan, parang nawawala siya sa opensa. May ilang posibleng dahilan dito. Una, possible shooting slump lang, kahit gaano kagaling ang player, may panahon talaga na hindi pumapasok ang tira. Pangalawa, nag-a-adjust siya sa sistema ni Coach Tim Cone, dahil sa ngayon, mas nakasentro ang opensa sa players tulad ni na RJ Abarientos at Scottie Thompson. Pangatlo, may posibilidad na may minor injury siyang iniinda. Wala mang official statement pero kahit maliit na discomfort lang. Malaki ang epekto niyan sa shooting confidence ng isang player, pero isang bagay ang sigurado, kailangan ng Ginebra ang scoring ni Stephen Holt, lalo na kapag pumasok na ang playoffs. Samantala mga chong, may malaking issue naman sa San Miguel Beermen, dahil sa kanilang huling laro, nagdo-show ang import na si Justin Patton. Dahil dito, napilitan si Coach Leo Austria na gamitin ang all-Filipino lineup, at naging resulta nito ang kanilang pagkatalo sa Magnolia Hotshots, ayon kay Coach Austria. Hindi pwedeng umalis si Patton na walang consequence. At dahil dito, tinawagan na nila si Benny Boatwright bilang posibleng replacement import. Sa ngayon, hinihintay pa rin kung ano ang magiging desisyon ng Philippine Basketball Association tungkol sa posibleng sanction. Kaya mga ka-Hops, ano ang masasabi ninyo? Dapat na ba talagang i-trade si Jeremiah Gray kung hindi siya mag-improve? At kailangan na ba talagang mag-step up ni Stephen Holt para sa Ginebra? At tungkol naman kay Justin Patton, dapat ba siyang parusahan sa ginawa niya? I-comment nyo lang ang inyong opinion sa ibaba. At kung gusto ninyo ng latest PBA news, issues, at analysis, don't forget to like, subscribe, at suportahan ang channel na ito, Raise Hopes Universe.